Okay, so special episode 3123, 3124, and 3125. Alamin natin, ano may mga nilalaman ng puso ng mga tao sa paligid natin at mismo sa sarili natin. Kasi minsan, no, sa sobrang takot natin na maging tampulan tayo ng usapan, sa sobrang takot natin na i-discriminate tayo ng mga tao, mas pinili nating itago na lang sa sarili natin yung mga bagay-bagay na gusto nating mangyari at mga bagay-bagay na inaasam natin, no, sa buhay. Kasi maraming mga tao na ang bilis magbigay ng sarili nilang opinion sa sitwasyon mo. Pero yung sarili nilang mga sitwasyon, hindi rin nila kaya solusyonan. Okay, so ito tignan natin dito. Anong una? Rejection. Ay, Diyos ko. Pangalawa, open heart. Pangatlo, clinging. Okay, ito yun. Ang ganda. So, ibig sabihin, kalimitan, yung problema nyo ngayon, hindi pera. Pag-ibig. Kahit Pasko, di ba? Kasi yung una, siguro yung iba sa inyo ngayon, no, nasa hiwalayan mode. Kaya siguro, kung nagbabalak ka, na balikan mo yung taong hiniwalayan mo or iniwanan mo, yung isa or natatanging kinakatakot mo is the rejection, na baka i-dismiss niya yung sitwasyon at hindi ka na pagbibigyan ng second chance or i-abandona na niya totally, di ba? Kasi ando doon na yung takot mo sa puso mo, lalong-lalo na kung alam mo na ikaw yung may pagkakamali at pagkukulang. At saka yung isa naman, 'di ba? Yung inaasa mo ngayon is yung isa sa inyo is ayun, nakahanda lang, nag-iintay lang, no? Pero kailangan buksan mo rin yung puso mo sa posibilidad, lalong-lalo na kung yung taong nakipaghiwalay sa'yo is mahal mo pa rin. Kasi hindi ka mapupunta sa clinging, hindi ka mapupunta sa holding on, at hindi ka ma-obsess sa taong yun, at hindi ka rin mag-gaslight at saka mag-e-stalk kung hindi mo na siya mahal, at hindi mo na siya namimiss, or hindi mo na siya inaasam na makasama, makausap, no? Kasi yung ganyan na sitwasyon, alam niyo sa totoo lang, kung ikaw, iniwanan ka, dahil napunta siya sa iba. And then, na-realize niya, yung napuntahan niya, is hindi pala sapat. Diba? Kasi pwede niya i-compare yan sa'yo eh. So, nandoon na siya sa punto na pinagsisisihan niya na ikaw yung iniwanan niya. No? At kung magkakaroon man siya siguro ng pagkakataon uli, na balikan ka, isa lang yung pinakatakot niya, na i-reject mo siya dahil sa laki ng kasalanan niya. So, advice ko sa inyong dalawa, no, buksan niyo yung puso't isipan ninyo. At tanungin niyo sarili niyo dapat, 'di ba? Kung kaya niyo pa bang patawarin, no? Kaya niyo pa bang pagbigyan sa susunod na chapter ng buhay ninyo? Kasi hindi naman agad-agad nawawala yung pagmamahal, lalo na kung yung pagsasama ninyo dati is very solid. Yung sinasabi kong very solid is hindi siya pagsasama ng ilang dekada, ilang taon, di ba? Kasi merong mga pagsasama na halimbawa, nagsama lang sila 1-2 taon, pero solid. Yung pagsasama na yun is 24/7. Ando doon, give and take sila, no? Nag-iintindihan, nagtutulungan sila. Yung sitwasyon na ini-enjoy nila, kahit marami silang iniindang problema, ina-i-enjoy nila. Tapos, ang gaan ng vibration, yung parang kahit alam mo na may problema, mas magaan kasi siya yung taong kasama mo. Hindi tulad ng taong pinili mo over that person na parang ang malas, di ba? Yung parang hindi mo alam na eto na pala yung taong pinili ko, ipinalit ko doon sa iniwanan ko, etong taong ito, hindi man lang ikaw maintindihan, hindi ka man lang mapagsilbihan,
hindi ka man lang maalagaan, tapos nakikita mo yung mga pinaghirapan mo, hindi niya kayang ipunin or di niya kayang pahalagahan man lang or itabi na kung sakali na may kailangan ka, may mahuhugot pa. Kasi may mga tao na kaya ka lang nila gusto or kaya ka nila binabalikan dahil kailangan nila yung suporta mo financially. Kasi yung tipo ng babae or lalaking ganun is tamad. Diba? That's the truth. So, siguro, kung meron mang ibang sitwasyon sa pag-ibig, yung pagsisisi, no? Na hindi mo talaga aakalain na makakarma ka doon. Kasi, nanunood si universe, no? Na kahit sabihin natin hindi alam ng tao sa paligid mo, ng mga taong nagmamahal sa'yo, kung ano yung talagang nararamdaman mo, nanonood si universe. So ngayon, kung yung sinisigaw ng puso't isipan mo ay yung taong iniwanan mo, pero nandyan ka pa rin sa taong pinili mo, hanggat hindi mo ginagawan ng aksyon yan, hindi ka matatahimik buong buhay mo. Kasi inuusig ka ng damdamin mo, inuusig ka ng isipan mo. Meron pang panahon at pagkakataon na kung yung taong iniwanan mo is yun pala yung destiny mo, yun pala yung forever mo, twin flame mo, at saka soulmate mo. Kahit saan ka mapunta, may maaalala ka tungkol sa kanya. Minsan kahit ultimo nasa hapagkainan ka, or may mga pagkain na maaalala mo siya. May mga kilos, gawain, lugar na magpapaalala. So kapag yan nangyari sa'yo, lalo na kapag nagising ka bigla sa mahimbing na pagtulog sa gabi, ibig sabihin nun, ginagawa ni universe ang lahat para ipa-realize sa'yo na you have to change, you have to embrace the reality, and you have to decide bago pa mahuli ang lahat. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede kang intayin ng taong iniwanan mo. Kasi yung mindset ng iniwanan mo, kapag siya nagkaroon ng pagkakataon na makarecover, syempre sa iisipin na niya wala na siyang pag-asa sa'yo. Kaya bakit pa niya i-reserve yung sarili niya kung ikaw masaya dyan sa tingin niya, no? Kasi hindi ka pa nagsasalita. Yun yung kailangan nyo, no? Kung takot kayo na diretsahan nyo siyang kausapin harap-harapan, subukan yung i-text, i-chat, i-call, and then doon kayo maghanap ng tamang pagkakataon na baka pwede kanyang pagbigyan na makausap ka harap-harapan. 'Di ba? Para malaman mo at least kung ano man yung desisyon ninyo pareho after na mag-usap kayo, tanggapin mo. Kasi 'di ba? Walang garantiya sa lahat. Sa buhay walang garantiya talaga. Mapapag-ibig, negosyo, pera, no? Lahat yan sugal. So kung meron ka mang isusugal ngayon at gusto mo na masolusyonan, isugal mo na bago matapos ang taon. Kung gusto mong ipaglaban yung mahal mo, gusto mong bawiin yung yung taong ginayuma, yung taong binarang, yung taong niritual or whatever, gawin mo bago matapos ang taon. Kasi kapag yan, tumawid sa susunod na taon, at nirefresh ng kalaban mo, para kang binugbog ng 2 knockout. Ganun yon. And then, napakahirap, lalo na sa side ng pag-ibig, na parang dinurog ang puso mo, na alam mo na sinayang mo ang pagkakataon. So, wag ka nang magsayang ng oras, wag ka nang magsayang ng panahon. Kilos na habang may panahon ka pa. Okay? So, proceed tayo sa English episode. Thank you!